So mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding pasabog ngayon nitong mga DDS patungkol po sa kanilang mga pinaplano. Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Anyway, bago tayo magsimula, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.38 million subscribers na. Ilang tulog na lang 1.4 million subscribers na po tayo. At tayo po ay road to 2 million subscribers. At kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-check nyo sa ibaba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding plano ngayon ng mga DDS na hindi ko alam kung papabor po kayo dito mga sangkay. Ito po kasi ang balita. Ayon dito, the bad plan walk, sabi po dito. So the worst plan could be flush. Ito daw ang plano mga sangkay. Ayon po kay Panelo kasi, kapag pinakulong, just in case, mukhang nakakatulog po sila kasi mga sangkay na mukhang makukulong nga po talaga si VP Sara. Ngayon, may pinaplano po sila. Kapag nangyari daw po ito, ang kanilang plano, patatakbuhin daw nila po si Robin Padilla. Ngayon, ang tanong, pabor ba kayo sa posibleng gagawin mga sangkay nitong mga DDS? Na si Robin Padilla ang magiging pangulo ng ating bansa. Grabe naman yun. Well, para malaman po natin kung gaano katotoo ito mga sangkay, itong kanilang pasabog, panoorin po natin ito. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Okay, ayan na ha. Tinitingnan mga sangkay kung hindi daw makakatakbo. I think ang tinutukoy dito sa susunod po na halalan 2028. Kung hindi daw po makakatakbo si VP Sara, just in case na magkakaroon po ng pagkadiskaril ang kanyang political career, mga sangkay, at mapupunta po sa malaking problema, ito po ang plano mga sangkay. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte. At plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte. Ayan. So parang natutunugan po nila ngayon mga sangkay na may malaki nga pong dagok na paparating sa kanila. Ito po ay ang pagbagsak ng political career ni VP Sara kasi posible po talaga po siyang makulong. Dahil po sa dami pong issues na kinakasangkutan mga sangkay, no? At tayo naman, ulitin ko, neutral po tayo sa mga ganitong klaseng usapin. Pero syempre, magkukomento po tayo. Robin Padilla, magiging presidente. Di ko ma-imagine mga sangkay kung magiging pangulo si Robin Padilla. Wala akong problema kay Robin. Actually, mga sangkay, binoto ko po ito siya nung halalan 2022 sa pagka-senador. Bakit ko sa binoto? Hindi dahil sa kanyang pa-video okay lagi mga sangkay sa bawat campaign, kundi binoto ko siya mga sangkay dahil nga po sa kanyang advokasya. Na ayon po dito mga sangkay, ayon nga po sa kanyang mga pasabog dati, gusto niyang ayusin ang ating konstitusyon. Gusto niya po ang parliamentary system. Isa po yun sa nagustuhan natin mga sangkay dahil nga po matagal na po natin pangarap yan na magkaroon po ng constitutional reform, maayos po ang ating saligang batas at mapunta po tayo sa parliamentary system, which is very, very good. So, binoto po natin si Robin Padilla. But we are talking right now about President. Robin Padilla for President. Kung kayo ang tatanungin mga sangkay, palag-palag ba ang estratehiya na to mula po sa mga DDS? Na ang magiging pangulo ay si Robin Padilla? Kakagatin nyo ba ito, mga sangkay? Sakaling matalo sa impeachment trial. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla. Okay, so let's say malaki ang tsansa.
Ang tanong, anong gagawin ni Senator Robin Padilla? Di ba? Anong gagawin niya? Yan ang problema kapag ka-presidential system, mga sangkay. Kahit sino pwedeng manalo. Sa konstitusyon natin, na basta marunong ka bumasa at sumulat, pwede ka nang tumakbo. Pwede ka nang maging pangulo. Walang qualification. Basta yun lang. Able to marunong ka lang magsulat. Marunong ka lang magbasa. Okay na. Yan nga pong nirereklamo mga sangkay ni late Senator Miriam Defensor Santiago, di ba? Problema sa atin, pag maka-apply tayo sa mga kumpanya, grabe ang kailangan. Pero pagdating dito sa pagka-presidente, kahit sino pwede tumakbo. Basta marunong lang bumasa at sumulat. Di ba? Nanto ko ang mga sangkay. Ano to? Ewan ko bakit naiisip po ito nila mga sangkay. Well, hindi pa naman nag-start ng impeachment, pero may agam-agam na po kasi sila mga sangkay na makukulong po si VP Sara. Kung itong ipapalit nila kay VP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Speechless talaga. Anong gagawin ni Senator Padilla? Ano siya ang pangulo tapos ang mangyayari diyan, magiging puppet lamang po si Senator Padilla ng kanyang mga nakapaligid ng mga legal counsel, 'di ba? Mga political advisor. Well, ito po 'yan mga sangkay. Ayon po dito, Plan B ni Rudy. Plan B daw po ito ni Tatay Digong ata. Robin Padilla to run for president in 2028 if Sara Duterte can't. Kala ko fake news lang po ito eh. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo told Politico Live Friday, December 13, that his plan to field Padilla as a presidential candidate already has the blessing from former President Rodrigo Duterte. Sabi dito, kapag pinakulong yan si Vice President Sara, ang patatakbuhin namin si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over. Pareho ni Inday Sara, game over yan. Ganun pa sila kadesperado, mga sangkay. Ito ata yung mga sangkay, no? I said earlier, wala siyang magagawa sa ngayon. Kasi kung matuluyan siya, ma-disqualify, makonvict, kulong, ang tao magre-react. Kung Saan na yun? Wait lang. Ito, tuloy natin. ang reaction is not such in a magnitude that will overthrow the present power, ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sagot dyan. Nag-usap na kami ng presidente. Yan. Oh. Ba't ba niyan? Pinakulong yan. Ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin ito Padilla, pala yung video mga game sangkay. over. Okay, pag pinakulong daw po si VP Sara si Robin Padilla, yun yung pinaka-game changer po nila mga sangkay na nakikita. Ng eleksyon. Ang problema ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sagot dyan. Nag-usap na kami ng presidente. Yan. Oh. Ba't ba niyan? Pinakulong yan. Ang patatakbuhin namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over. Pareho rin. Kay Sara, game over niya. No, ikaw rin Sek, ikaw rin nagpatakbo kay Robin, naalala ko eh. 'Di ba? Tama ba ako? Takbo sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya nung kumakampanya kami, hindi siya naniniwala na baka pasok. In fact, minimenos siya ng maraming tao eh. And I told, alam mo Robin, tanda mo sinabi ko, ikaw ang talo mo kami lahat. Yung number one sa survey, si Rafi. Pero siya, di ba? Siya, palabas lang, 13, 12, 11. Tapos, sabi ko, nangyari. Di ba? Nangyari. Ako lang nagsabi nun. Walang naniniwala na mananalo. Oo. Or was, Kaya naalala ko eh. Oh. Okay, so ayan mga sangkay, kayo ba? Pabor kayo?
Kasi natatakot po sila ngayon. Mukhang nakatunog na po sila na mukhang delikado nga po ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte na possible po talaga matanggalan po siya o masira ang political career niya, makulong siya mga sangkay. Wala silang bang choice dito kundi si Robin Padilla. But what do you think, mga sangkay? Kayo ba ipabor sa pinaplano nila na si Robin Padilla ang magpipresidente ng Pilipinas sa 2028? Well, just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Ayan, dito mga sangkay, magaganda po yung topic natin. Ayan, may bago po tayong upload. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.